Ikaw, anong gagawin mo kapag nasa sitwasyon ka na ng kahalayan? Ipipiglas mo pa ba ang iyong mga kamay o sasabayan mo na lang ang paggipo sa iyong katawan para hindi na masaktan? Magiging sarado na lamang ba ang iyong boses o magsasalita para sa iyong kapakanan? Magtatago ka na lamang ba sa apat na sulok ng kwarto? Huwag mong kalimutan, sa paglabas ng madilim na silid ay may pag-asang nag-aantay sa iyo. Ano? Tulala ka na naman? Wala ka na lang bang gagawin? Ano bang nakikita mo sa apat na sulok sa kwartong ito? Gawin ka na lang ganyan. Sumagot ka, Ruth! Pastora, gusto ko lang pong humingi ng tulong. Napansin ko po kasi sa anak ko ilang araw na po siyang tulala at hindi ko po siya makausap ng maayos. Lagi ko na nga po siya nasisigawan kasi na lagi siyang nakatulala. Hindi ko na rin po alam ang gagawin ko. Kayo na lang po yung pag-asa ko para makarecover po yung anak ko. Kasi hindi rin po siya nag-open sa akin. Kung pwede po, gusto ko sana makapagkita sa linggo para lamang po malaman ko kung ano po yung lagay or kalagayan ng anak ko. Magandang araw po kasi. Magandang araw din. Oh, Ruth, kamusta ka na? Tumawag sa akin yung mama mo. May problema ka daw? Ano po bang nakikita niya sa kanya? Bakit siya nagkakaroon? Kasi po kasi lagi na lang po siyang tulala. Kung hindi ko ako makausap, kaya po natin ako. Pwede ka bang magsabi sa akin kung ano yung nararamdaman mo? Iyak. Kasi problema ka daw sa kanya. Ano bang nangyayari sa bahay mo? Lagi ka bang nasa niyo? Minsan kasi nagtitinda ako kaya parang hindi ko na alam kung ano yung nangyayari sa kanya. Pag natanong ko naman siya kung okay lang ba siya o kung ano nangyayari sa kanya, kaya naman sumagot. Basta lagi ko na lang siya nakikita ang nakatulala at sumalungkot. Kung hindi malungkot, hindi bilang. Sino bang madalas na kasama sa loob ng bahay mo? Yung kapatid ko po, Hindi ko na. Nakakausap ko naman yung hindi ko na. nakakausap mo pero nung isa na kasi sinunubi siya na lasing. Kasi parang pinagpumunta ng kapatid na pag lagi siyang walang pera or pag wala ka rin mabigay sa kanya. Kamusta naman yung relasyon mo ng tito mo? Sabi ng mama mo, kayo lang ba yung nag-iwan sa bahay mo? Ano ba nangyayari? Pwede ka bang magkwento? Na, lahat ng sasabihin mo sa akin, walang ibang makakaalam nito. Ikaw at mama mo at ako lang. Kaya, pwede kang magkwento kung ano nangyayari sa bahay mo. Kung bakit ka nagkakaganyan. Bakit ka ba nalulungkot? At sabi pa ng mama mo, natutulala ka. Sige na lang, magsalita ka na. Pag wala ko si mama, yung tito mo, lagi siyang pumapasok sa kwarto. Tapos lagi niya akong tinatawag. Na? Napapatay niya si mama kapag hindi ako nakisama sa kanya. Kapag hindi ko pinagala yung katawan ko. Anak, ano mo madalas niyang ginagawa sa'yo? Nakakawalan ko yung mga katawan ko. Hanggang sa sinasabi niya kung ba inuwan ko na ang lahat ng gawin ko. Alam ba ito yung mama mo? Hindi po. Pero sinubukan mo naman magkwento. Natatakot po ako na baka isumbong ko na ako si Tito. At baka malaman ng Tito at patayin si Mama.
Tuwing kailan ito ginagawa sa'yo? Nung wala po si tatay. Ito na lang, Mother. Dahil ngayon ang mga pinalaman. Saan ka po ba pumupunta? At release na lagi po akong bigay kaya hindi ko alam kung nangyayari sa akin. Nalulungkot ako na ganun na pala yung pinitara akin niya na hindi ko alam. Sinisigawan ko siya kasi ayaw niyang magkwento kasi dahil siya nakatulala. Pero sariling kapatid ko pala yung gumagalaw sa kanya. Hindi yung dahilan bakit siya tulala, bakit siya lagi ng devil face. Ito na lang, Nay. I-follow up natin siya ng sunod na pagkita natin. Pero sa ngayon, ang dapat mo munang gawin sa anak mo ay bantayan mo siya ng mabuti. Hanggat maaari, pwede kayong lumabas para at least hindi siya nakukulong sa loob ng bahay mo at naiisip mo yung mga ginagawa sa kanya. Nak, kapag ginanin ka pa ng tito mo, sabihin mo agad sa mama mo, ha? Sa ngayon, mag-antapay muna tayo. Dapat, gawin na natin yung dapat natin gawin para natigil ikaw na sarili mo. Huwag ka mawala ng pag-asa. Huwag mo sanang isipin na huli na yung lahat. Tutulungan ka namin ng mama mo na makabango. Dahil kailangan manalangin, ha? Tutulungan ka namin. Hindi ka namin iiwan. Pag-pray mo na natin siya bago kayo umuwi. Napakabigat ng sis mo ang mararanasan na. Kasi, hindi ko. Salamat po, Pastor. Salamat din, ha? At salamat sa'yo dahil nag-open ka ng nararamdaman at problema mo. Hayaan mo. Tutulungan ka na. Dahil kung manalangin, ha?